Hi guys, welcome back once again. Advice for today's is, huwag kang papatay. So, nasa 10 utos po yan, huwag kang papatay. So, kapag pumatay po tayo ng kapwa-tao natin, siguradong bagsak mo sa impyerno. Pero kung ikaw ang taong nagsisisi sa mga kasalanang nagawa mo ang pagpatay, so maliligtas ang kaluluwa mo sa impyerno, lalong-lalo na sa tao na ginawaan mo ng masama sa pamilya nila. So magsisi ka, may ka ng tawad, magbayaran mo yun, syempre kailangan mong makulong. Ang lahat ng nagkakasalat, lalo na pumatay ka ng buhay, may mga bansang kapag pumatay ka, buhay mo rin ang kabayaran. Pero may mga bansa naman din naman masigpit, tulad sa Pinas, diba? Wala man doon death row. So kapag na doon tayo sa bansa na hindi naman mahigpit, so magbabayaran pa rin natin yun at makukulong pa rin tayo sa kasalanan ng ginawa mo. So, magbabayaran natin yung taon sa kulungan. Bago tayo po mag-isip ng masama sa kapwa, pag-isipan po na natin ng 10 ulit. Kaya po tayo na-influensya na pumatay kasi wala po kayong Diyos eh. Wala po kayong Diyos sa pagkatao nyo. Bagos minairal nyo kademonyon sa utak nyo, kasamaan sa puso't isipan nyo. Ang pag-iisipan sa kapwa-tao natin na hindi maganda, pagpatay, ay nagdudulot na yun sa atin ng kapahamakan ng kaluluwa natin. Sa impyerno, nadadala tayo ng influensya ng bugso ng demonyo, o utos ng demonyo, kasi napapasok ang isipan natin, ang puso't isipan natin, kasi kulang tayo sa pananalig, sa pagdarasal sa ating Diyos, amang buhay na nasa langit. Pero pag nagdadasal tayo, at humingi tayo ng tawad sa ating Diyos, amang buhay na nasa langit, siyempre papatawarin niya tayo, lalong-lalo ng kanyang Diyos anak na si Jesus Christ, na siyang nag-alay ng buhay niya para mapatawad tayong lahat ng mga taong makasalanan. Once nakagawa ka ng kasalanan at mamatay ka, magsisi ka, pagsisihan mo lahat yung nagawa mong kasalanan, at lagi magdasal at gumawa ng mabuti para sa kapwa. Gagawa ka ng mabuti, din na muling babalikan yung mga masasamang gawa na ginawa mo tulad ng pagpatay. Pagsisihan mo yung buong puso mo, maglingkod sa kapwa-tao na walang hinintay na kapalit, magbigay, magmahal, magrespeto, tulungan ng magulang, respeto, lalong-lalo ng kapwa-tao natin, magbigay tayo ng respeto, lalong-lalo na maging makadiyos ka. Ipagdasal mo parati ang kapwa-tao mo kung gumagawa sa'yo ng masama, para hindi nauudyok ng isipan mo na gumawa ng masama para sa kapwa-tao mo. Ang paggawa ng masama o pagpatay ay siyang pagdala lang po yan ng demonyo na inuudyokan tayo na parang, sige, pumatay ka. Kasi yung mga taong ganyan, kulang sa pananalig. Kasi kapag may Diyos ka sa pagkatao mo, naiwasan mo na po gumawa ng masama sa kapwa-tao mo, bagkus gumagawa ka lang ng kabutihan para sa kapwa-tao mo, para mapabuti ka, para maanohan ka, para gumawa ka ng masama. Pero kapag ikaw may Diyos sa pagkatao mo, naiwasan natin yung mga yan, lalong-lalo na nagsisisi ka at nagbabalik loob sa ating Diyos habang buhay na nasa langit, at nagsisisi at tsak na tsak patawarin tayo na ating Diyos anak na si Jesus Christ at Diyos Espiritu Santo. Kaya hanggang dito na lang po aking advice. Ingat po tayong lahat and God bless.